Good day. My name is Mariel Cruz Recana and I am your teacher for today. We will discuss the travel or the chapter 18 wherein Rizal visit the United States of America. Our content focus on the several topic. First is his arrival on San Francisco. Second is Rizal on San Francisco. Third one is the across the continent or his travel and observation across the continent. Fourth one, Rizal in New York or in the big city. And last one is Rizal's impression towards America. Let's discuss it further. First is arrival in San Francisco. You can see nasa arrival pa lang si Papa Mang Rizal ay may na-observe na agad siya. Ano kaya yon? Ganito. Ang nangyari noon is that Rizal first saw America on April 28, 1888 on the first bullet. His arrival in this great country was marred by racial prejudice. Let's get that word, racial prejudice. He saw a discriminatory treatment of the Chinese and the Negros on the white American. Ayun nga, may discriminatory or the racism itself on America. And ano nga nangyari noon? Upon his arrival on San Francisco, sabi niya sa kanyang mga naitalang sulat is that marami siyang na-observe in that country. Okay? Hindi man maganda lahat, pero lahat yun totoo. And we all know that Rizal is a man of truth. Lahat ng sasabihin niya ay totoo base sa kanyang na-observation. Upon his arrival in San Francisco, ang sinasakyan niyang steamer noon ay ang Belgic. Hindi pinayagan daw na makalabas or makababa yung mga pasahero. Bakit kaya? Sabi ko nga, alalahanin niyo yung sinasabi nila na racial prejudice because ito na yung story na yon at malalaman natin na on that day, the American health authorities, the ship placed under quarantine. Naka-quarantine ang mga tao during that time because daw ay may kumakalat na sakit which is yung cholera. Cholera epidemic na nanggagaling daw sa Far East. Galing daw yon sa China. And nagulat si Rizal dahil alam niya na wala namang epidemya sa lugar na yon. So that he joined the other passenger in protest the unjustifiable action of the health authorities. Dahil mayroon naman talagang evidence na walang kumakalat na epidemya. The American consul in Japan given the ship a clean bill of health and the British governor of Hong Kong certified to the absence of cholera cases in China. He soon discovered that the placing of the ship under the quarantine was motivated by politics. Yung ginawa nilang issue about cholera and such, it was motivated by politics. Bakit kaya? The ship was carrying 643 Chinese coolies. And at that time, need nila ng public opinion on the Pacific Coast was against cheap coolie labor. Dahil pinapalitan daw ang mga manggagawang Chino ng mga puting manggagawa ng construction rails, China were displacing white laborers. Marami daw mga Chinese na pinapalitan yung mga white Americans dun sa railroad construction camps. Tuwing daw yung boats ng mga whites or kailangan daw makakuha yung whites ng maraming boto kaya ang ginawa nila is hadlangan yung mga Chinese na pumunta doon at makaboto doon sa construction rails. Rizal noticed in contrary of quarantine regulation. Upon his 1 week quarantine doon sa barko, may napapansin siya ng mga rules na hindi naman sinusunod ng mga white Americans. Ano nga yun? 700 bales of valuable Chinese silk were landed without fumigation. Isipin mo may 700 na mamahaling sutla na galing sa China na hindi man lang na-disinfect. Pero nakapasok. Gawa-gawa nga lang daw talaga nila yung cholera. And also, yung mga doktor daw ay nakakababa nang walang pahintulot o wala man lang tutol mula doon sa mga nakakataas na official na kalusugan.
Pangatlo, yung mga custom employees or yung mga empleyado doon ay kumakain, eat several times on board that supposedly cholera-infested ship. Meaning, kumakain sila doon sa infected ng cholera. And after a week of quarantine, lahat ng first class passenger, including Rizal, dahil si Rizal ay nasa first class passenger. O diba, ang yaman ni Rizal, kaya permitted na makababa siya doon sa land. But yung mga Chinese and Japanese passenger na nasa second class or third class ng accommodation were forced to remain on board for longer quarantine period. So basically, after a week, nakalanded na agad siya on the San Francisco. Rizal in San Francisco. Noong hapon, Biyernes, May 4, 1888, ang araw na pinayagan na si Rizal na makababa sa barko. Nagparehistro agad siya sa Palace Hotel. Wow, 'di ba? Mamahalin, napaka-syala ng ating pambansang bayani dahil yung Palace Hotel ay tinuturing na kauna-unahang klase ng hotel sa city. And then, on this day, he wrote on his diary. So, ito yung mga nakasulat sa diary niya. Nanuluyan daw siya sa Palace Hotel at sa bawat araw ay nagbabayad siya ng $4. May kasamang paligo na yon at lahat-lahat. So tuwing linggo, sarado daw yung mga tindahan doon at ang pinakamahusay na kalye doon sa San Francisco ay ang tinatawag nilang Market Street. Banggit din ni Rizal mentioned in his diary the name of Leland Stanford. So sino nga ba to si Leland? So siya ay isang millionaire senator na nag-represent ng California in the US Senate at that time. So this senator was a founder and benefactor of Stanford University at Palo Alto, California. So naitala rin ni Rizal na sa kanyang tala-arawan ang isang kalye. So yung street na ito ay tinatawag na DuPont Street. Sa DuPont Street, ito yung Chinatown na ngayon ay tinatawag na Grant. Makikita natin ito sa picture na Rizal stayed in San Francisco for 2 days, May 4 hanggang May 6, 1888 siya doon. And also, nabanggit din niya na ang president that time is ang president na si Grover Cleveland. Ito na naman tayo sa mahabang travel ni Rizal dahil ito na yung travel niya na across the American continent. Dahil itinawid niya base sa picture na nasa Amerika. Okay. On May 6, nag-start ang kanyang travel nung after niya pumunta ng San Francisco. Dahil 2 days lang siya doon, nag-start na siya mag-travel nung May 6, 1888. Nang Sunday, 4:30 p.m. siya umalis mula sa San Francisco papuntang Oakland. So, doon siya una nadidistino sa Oakland. 9 miles across San Francisco Bay gamit ang ferry boat. So, sumakay siya ng ferry boat. Pagdating sa Oakland, sumakay siya sa tren para sa kanyang paglalakbay sa buong kontinente. So, nakatren siya. Naghapunan siya sa Sacramento sa halagang 75 centimos or centavos at natulog kasama ang kanyang coach. Early the following morning nung May 7, nagising naman siya at nagkaroon ng breakfast. Taray, diba? May morning breakfast sa Reno, Nevada. Monday, May 7. And also, naitala din sa diary niya na may nakita siyang Indian attire in semi-European suit and semi-Indian suit and so on. And also, nasabi din niya na maraming wide desert without plants nor trees, also unpopulated and lonely place, merong daw na barely mountains, and matatanaw mo din yung mga bughaw na bundok at iba't ibang climate na naranasan niya during the travel. Kasi hindi naman ganun sa Pilipinas, meron lang tayong sunny and rainy day, pero doon naranasan niya na mag-init, magmalamig, and such. And after niya na May 6 and May 7 and May 8 naman, nag-travel na siya sa Utah. Okay, May 8, 1888, doon after ng Oakland, nagpunta na siya ng Utah and observed the fertile fields.
and snow-capped mountains and Salt Lake beauty. He saw Mormon boys and grazing animals. And Wednesday naman, May 19, 1888, nagpunta na siya sa Colorado. After Oakland, napunta sa Utah. Tapos pangatlo ay Colorado. Rizal admired snowy landscape. So, mahilig siya sa snow, mga pine trees, wooden snow tunnel, and sparkling ice. And he noted that Colorado was more forested than previous states. So, mas forest ang epekto ng Colorado kaysa doon sa nauna niyang napuntahan na parang desierto. So, May 10 naman, Rizal woke up in the plain of Nebraska and later arrived in Omaha. And the largest city so far, he crossed the wide Missouri River. Sabi, yung Missouri River daw ay parang Pasig River, but then triple lang yung laki ng Missouri River kumpara dun sa atin at mas malinis yung sa Missouri River. And Friday, May 11, he approached and left Chicago, observing lands, mga stores, and unique Indian figures. Saturday ng May 12, 1888, nag-enjoy naman si Rizal sa ruta ng Canada. He visited Niagara Falls, found them in a massive and echoing but natural in Pagsanhal Falls. So, ikinumpara niya naman yung Niagara Falls sa Pagsanhal Falls. And Sunday, May 13, 1888, waking near Albany. So, nandun na siya sa Albany. Rizal appreciated the beauty of a Hudson River. So, ang dami yung napuntahang river. And his continental trip ended at 11:10 a.m. in New York. So, on Sunday morning, May 13, Rizal reached New York, thus ending his trip across the American continent. So, natapos na yung travel niya. Nanatili siya ng 3 araw in New York, doon sa tinatawag niyang big city or a big town. We all know that New York is really big. So, talagang ang description niya is a big town. So, namangha siya dahil naalala niya yung dating presidente na si George Washington ng Amerika. At nasabi niya kay Ponce na yung tao na yun is a great man who I think has no equal in this country. So, on May 16, he left New York for Liverpool on board at the city of Rome. So, ayon kay Rizal, ang barkong ito ay ikalawang pinakamalaking barko sa buong mundo. Ang pinakamalaki ay ang Great Eastern. So, pangalawa. Ibig sabihin na sa kanya yung pangalawa sa pinakamalaking barko doon sa Amerika. At ito pa ang kinatawa niya doon dahil nakita niya ng sobrang saya ang napakalaking Statue of Liberty sa Bedloe Island habang papaalis ng barko sa daungan ng New York. Dito na tayo sa Rizal Impression of America. So, may bad impression and may good impression si Rizal. Doon muna tayo sa first impression or the good impression. The first one daw is yung America is grabe yung material process or progress of the country dahil marami silang great cities, huge farm, flourishing industries, and busy factories. Sobrang sagana daw ng Amerika pagdating sa pamumuhay. And second, ang kasipagan at ang sigla ng mga Americans. Pangatlo naman, yung natural beauty ng land. So, di ba nakita natin sa travel niya, ang dami niyang pinuntahang river, ang dami niyang pinuntahan na mga scenic place na nakakapagbigay sa kanya ng kamanghaan. And also, pang-apat, yung high standards of living ng mga American. We all know that na mataas ang living expenses ng mga Americans. So, panglima naman ay ang opportunities for better offered sa poor immigrants. So, dati pa man, mas malaki yung offer ng American sa mga imigrante. So, kaya nga 'di ba kalimitan ng mga tao ay pumupunta doon sa Amerika para mas
gumanda yung buhay dahil mas malaki ang offer ng bansa na yun sa mga immigrant. Okay. And dito naman tayo sa bad impression. So, ano nga ba yung bad impression ni Rizal? So, one bad impression of Rizal in America was lack of racial equality. Di ba nakakita pa natin, upon his arrival pa lang, nakikita niya na unfair and medyo over na ang racism towards America dahil hate nila ang Chinese and also Negro or the black people. And also, marami din siyang nakalap doon kasi he wrote also to Ponce na they do not have true civil liberty. So, in some state, yung mga Negro daw ay bawal pakasalan yung mga white woman nor a white man doon naman sa negritang babae. So, ayaw nila yon. So, also, yung hatred nila against Chinese leads to difficulty for other Asiatics or yung other Asian country. For example, yung Chinese, magkahawig yung Japanese, di ba parang may same features sila. So, yung mga Japanese na mistaken nila sa Chinese. Kaya ang nangyayari, dahil sa pagka-ignorante nila, nun, pati Japanese ay nadadamay. So, they are being disliked by the American people. That ends the trip or the visit of Jose Rizal on American country. So, thank you and have a good day. So, this is the end of my report.